Sa Panginoon, tayo manalangin. Ama naming nasa langit, sa pangalan po ng inyong anak na si Jesus, na aming tagapagligtas, at pagkilos po ng makapangyarihang Espiritu Santo sa umagang ito, Diyos. Una sa lahat, Panginoon, kami po ay nagpapakumbaba sa iyong harapan, Panginoon. Dakilang Ama, kung may nakita po kayo na hindi tama, hindi ka nais-nais, dungis ng kasalanan sa aming mga puso sa umagang ito, Diyos. Dalangin namin, Lord, na hugasan niyo po kami ng inyong banal na dugo, O Diyos, upang kami po ay maging malinis na lumapit sa inyong harapan. Dalangin po namin, Lord, na gamitin niyo po ang aming mahal na pastor na daluyan ng inyong kapangyarihan, Panginoon, na mahayag po ang inyong salita sa umagang ito. Sa bawat salita na aming mapakinggan, Panginoon, nawa ito po ay magpapalakas sa aming mga pananampalataya, O Diyos. Salamat din po, Lord, sa pag-iingat niyo po sa amin sa isang linggong dagdaan. Salamat sa mga biyaya na ibinigay niyo sa amin. Nawa, Panginoong Diyos, malugod po kayo sa buhay ng bawat isa sa amin sa umagang ito. Pinupuri ka namin, nagpapasalamat kami sa umagang ito, sa lahat ng kabutihan, sa lahat ng pagmamahal na ibinigay niyo po sa amin. Ito po aming dalangin sa tanging pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Thank you. Amen. And you may sit down. Good morning. Good morning. Andiyan pa ba kayo? Ngayong umaga, huwag niyong kalimutan, we are celebrating this Sunday specifically for our fathers, no? Kaya sabay-sabay tayo. Sabihan natin ng Happy Father's Day ang ating mga tatay. Ready? Go! Happy Father's Day! Amen! Okay. At yung mga tatay natin ay nandyan. Mamaya, i-request ko kayo sa harapan, ha? At of course, hindi natin kakalimutan ng lahat ng mga nandito. Meron ba tayong mga visitor? Okay, meron. Ayan. At syempre, kakamayan natin lahat na nandito ngayon. Welcome. Welcome everyone. Mga members, regular visitor, at ang ating mga second timer, third timer. Okay, at meron tayong visitor ngayon. Siya po ay galing sa Purok 2, Minto, Ginubatan, Albay, Lori Denise Laurel. Diyan ka po ba? Ayan, pwede pakita nyo? Okay. And the people of God say, okay, welcome, no? Welcome, at thank you sa pagpunta. Pwede ka na makupo. Okay, siya si Lori, no? Mamaya, kamayan ninyo. Meron ba tayo ibang visitor? Second timer? Okay? Wala naman? Nagbabalik? Wala naman? Meron ba nagbabalik? Si Ezra daw nagbabalik. Okay, si Ezra. Ayan. Ayan, at ang family ng ano po. Okay. Welcome sa inyong lahat. Let's all stand up. Siyempre, magkakamayan muna tayo para magkakilala tayo ngayong umaga. At tatawan ko si Brother Ashil dito. Let's all stand up po. At least, grab a hand, kahit mga 10 o 20. Ba, parang bibigat ng tiyan ngayon, mukhang mabagong kain na. Okay, tayo lahat at kamustahin nyo, sabihin nyo sa katabi nyo, Happy Lord's Day. Sige, go! Happy Lord's Day. Sabihin nyo sa kabila. Happy. Oh, parang nahihiya pa. Lakasan nyo naman. Sa likod. Sabihin nyo sa likod. Ayan, okay, sige. Ngayon, magkakamayan tayo at welcome sa inyong lahat sa Kamalig Baptist Church. Brother Ashil. Okay, so tulad na ng kagawian, 50 katao, ubusin niyo yan. So, ulitin po natin ang ligaya ng buhay habang nagkakamayan. Ready, sing! Ligaya ng buhay, kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay, kung siya'y manunubos mo. Babaguhin ang iyong buhay, kung siya ay makamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na
Yung iba naka 20. Naka 20 kamay. Okay, amen. Welcome sa inyong lahat sa Kamalig Baptist Church at welcome sa lahat sa ating ngayong umaga. As we enter our worship, makakarinig tayo ngayon ng isang special number galing sa galing sa nursery and prep. Okay? So, papakinggan natin sila. Si Tala at si Pia. Okay? Halina kayo. Ang kakantahin po nila ay Everything I Am. Amen. Are you blessed? Amen. Now let's all stand up as we enter worship this morning. Tayo po ay magsitayo. Tayo ay manalangin and I hope nagawa nyo na lahat ng inyong gagawin kasi pagpasok natin dito, let's give it everything to God. Let's pray. Dear Heavenly Father, we pray and ask, Panginoon, kayo ang mag-lead sa amin pong worship this morning. We pray and ask, Panginoon, na kayo ang maging motive, maging purpose, at kayo rin, Panginoon, ang maging treasure na amin pong kuhukayin, Panginoon, sa umagang ito. Nalangin po kami, Panginoon, na hindi po kami madistract. Bigyan niyo po kami, Panginoon, ng discernment, strength, para, Panginoon, lumayo sa distraction at makapag-focus sa message, para, Panginoon, makita namin ang inyong katotohanan, ang inyong kadakilaan, Panginoon. At higit sa lahat, Panginoon, ay makapagpatuloy kami sa aming pananampalataya. Lord, as we start the service this morning, Panginoon, we pray and ask, Panginoon, na kayo magbigay ng wisdom. Tanggap, Panginoon, ang mga harap dito na hindi po kami sapat, kundi kayo lamang, Panginoon, ang dapat makita. Lahat po ito binabalik namin sa inyong pangalan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Huwag na kayo upo. Get your Bibles. Magbabasa tayo. We will read this morning sa Romans chapter 11 verse 33 to 36, and after this we would hit another special number. Okay? Romans chapter 11 verse 33 to 36. Are you there? Say amen. Babasahin ko po sa Tagalog, sabayan ninyo sa English or anong version na meron kayo.
Verse 33, andyan na po kayo, say amen. Okay, verse 33, sabay-sabay tayo. Ready? Read. O ang kalaliman ng mga kayamanan, ng karunungan at ng kaalaman ng Diyos. Hindi masuri ang mga hatol niya at hindi masiyasat ang kanyang mga daan. Sapagkat sino ang nakakaalam ng pag-iisip ng Panginoon? O sino ang kanyang naging tagapayo? O sinong nakapagbigay sa kanya at siya'y mababayaran? Sapagkat mula sa kanya at sa pamamagitan niya at para sa kanya ang lahat ng mga bagay. Sumakanya nawa ang kalwalatian magpakailanman. Amen. Church, ito ang reminder sa ating ngayong umaga bago tayo magsiupo. Lahat sa ating worship this morning dapat nakasentro sa Panginoong Jesucristo. Wala nang iba pa ang dapat mas mataas sa Kanya. Sa pulpitong ito, sa pew, lahat ay galing sa Kanya, sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Itaas natin ang ating mga boses at pagpuri sa only wise God this morning. Thank you very much. Let's all sit down as we start our worship. Let's call a special number by Dana Joy. Then pagkatapos po ng special number, we would sing for the Lord. Ililid tayo ni Brother Don after this. It's more than just your
Amen. Are you blessed? The gift of a lifetime, tandaan natin, ang kaligtasan ng Panginoong Jesucristo na binibigay sa atin. Lahat tayo, sabi ng Biblia, ay nagkasala, pero ang Panginoon ay nagbigay ng kapatawaran, kaligtasan. Hindi pa natin siya mahal, minahal na tayo ng Diyos. Amen? Nung binigay niya ang kanyang anak para mamatay sa krus para lang iligtas ang mga hindi dapat iligtas. Yon ang isang buhay na hindi natin pwedeng ipagpalit. Let's sing one hymn. Let's call Brother Don para i-lead tayo sa ating hymn this morning. And tatawagin ko din ng choir sa taas as we sing these hymns. Brother Don, please. And choir, please. Tayo po ay magsitayo at tumawit po tayo sa hymn number 6. Buksanan po natin mga hymn book sa hymn number 6. Awitin po natin ang How Great Thou Art. Hymn number 6. Awitin po natin from first hanggang fourth stanza. At sa pinaka-last chorus, awitin natin ang Tagalog ng How Great Thou Art. On the first stanza now, sing, O Lord my God, when I in awesome wonder consider all the worlds thy hands have made. I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe.
sa'yo. Dinadakila ka't sinasamba. O Haring Diyos, dakila ka. Tayo na po yung magsiyo po. And MC please. Sabi sa Psalms chapter 100 verse 5, sapagkat ang Panginoon ay mabuti, ang kanyang tapat na pag-ibig ay magpakailanman, at ang kanyang katapatan ay sa lahat ng salin lahi. Hindi nakagulat-gulat kung bakit nakarating sa Pilipinas ang Ebanghelyo. Tunay ang katapatan ng Diyos na nakaabot dito sa atin. Ngunit hindi lang dito nagtatapos. Kung ikaw ay nadala ng inyong pamilya, kung nadala ka ng iyong pamilya kay Kristo, pasalamatan mo ang Diyos. Dahil tapat ang Diyos sa iyong pamilya at magpatuloy ka sa iyong pananampalataya. Kung ikaw naman ang unang Kristiyano sa inyong pamilya, pasalamatan mo rin ang Diyos. Dahil sa iyo makapagsisimula ang Diyos upang maipakilala mo siya sa iyong pamilya. Upang makilala ang Diyos sa isang bansa, nagsisimula ito sa pinakamaliit na bahagi ng komunidad. Ano yun? Ano yung pinakamaliit na bahagi ng komunidad? Ang pamilya. Huwag mong putulin ang daloy ng biyaya, ipagpatuloy mo ito hanggang sa mga susunod na henerasyon upang makilala rin nila ang tagapagligtas at Panginoong ang Panginoong Jesucristo. Amen? Ang kakantahin ng choir ngayon ay pinamagatang Dakilang Katapatan. Napakatapat ng Diyos sa ating mga lahi. Sa mga susunod, sa mga apo at apo, kung magtatapat ka, tapat ang Diyos para tulungan kang ibahagi ang kanyang kaligtasan sa iyong pamilya. Pakinggan po natin ang awiting ito.
tayo at purihin ang Diyos sa kanyang katapatan. Amen? At siguro, dahil sa katapatan ng Diyos, ang iyong lingkod nakakatayo pa sa kanyang biyaya at habag. Dahil kung sa ating kalakasan, wala na, matagal na po tayo, dahil sa every minute ng buhay natin, ang gusto ng laman natin, yung gusto natin, hindi yung gusto ng Diyos eh. Sa ating pong pagsisimula, sa ating pagsamba, ang ating pong oras ay sakto at tatlo ang dala natin ngayong umaga. Una, nasa buwan pa rin tayo ng June at Happy Father's Day ulit. Yung ating attendance last Sunday, pag ipoportray natin ngayon, may absent na. Kaya, purihin ng Diyos, nandito pa rin tayo. Amen? At ang pinaka-issue ng ating dadaling tema ngayon ay ang pagsamba at ang pagsunod. Okay? Obedient and worship. Tayo magsitayo, basahin natin, Genesis 22 at 1 to 18. Sino po ito 10 beses na nabasa? Okay, ako pala. Okay. Isa sa pinakapaborito kong verse, ang lugar nito, sapagkat dito po ay nasusubok ng Diyos ang katapatan ng isang tagasunod. Okay? Since na tayo po ay extended ang ating Father's Day, ay ito'y pa-address natin sa mga tatay at mga nanay, lalo na po doon sa mga single parent. Dala mo ang lahat. Dual ka, kumbaga. Nanay at tatay ka. Okay? So, basahin po natin from verse 1. Siguro, diretso na tayo para mas mabilis. Verse 1 ng chapter 22 ng Genesis. Nandiyan na po ba kayo? Okay, basahin natin hanggang sa makarating ng verse 18. Okay, verse 1. And it came to pass after these things that God did tempt Abraham and said unto him, Abraham. And he said, Behold, here I am. Harinawa sa lahat ng mga membro, ganito lagi ang sagot sa Panginoon. Verse 2. And he said, Take now thy son, thy only son Isaac, whom thou lovest, and get thee into the land of Moriah, and offer him therefore a burnt offering upon one of the mountain which I will tell thee. Burnt offering, talagang papatayin no? Susunugin Verse 3. And Abraham rose up early in the morning, and saddled his ass, and took 2 of his young men with him, and Isaac his son, and cleaved the wood, and burnt offering, and rose up, and went unto the place which God had told him. Therefore, sa verse 3, si Abraham, pagtungkol sa Diyos, siya po ay mas maaga. Okay? He never late. Verse 4, Then on the third day, Abraham lifted up his eyes and saw the place afar off. Verse 5, Abraham said unto this young man, Abide ye here with us, and said, The lad will go yonder and worship, and come again to you. Verse 6, And Abraham took the wood and burnt offering, and laid it upon Isaac his son, and took the fire in his hand, and the knife. They went both up together. Verse 7, And Isaac spake unto Abraham his father, and said, My father. He said, Here I am, my son. And he said, Behold the fire, the wood, but where is the lamb for burnt offering? Magsisingit ako ng saglit. Mga kabataan, pansinin niyo maigi ang salita dito ni Isaac kung gaano siya karespeto, kamasunurin, at may takot sa Diyos. Okay? Verse 7. Okay? Pansinin niyo maigi yan, mga kabataan. Verse 8. And Abraham said, My son, God will provide himself a lamb for burnt offering. So they went both to them together. 9. And they came to the place which God had told them of, and Abraham built an altar there, and there the wood in order, and bound Isaac his son, and laid him to the altar upon the wood. Verse 10. And Abraham he stretched forth his hand, and took the knife to slay his son. Sasaksakin na. Verse 10. Verse 11. And the angel of the Lord called unto him and of heaven, and said, Abraham, Abraham. And he said, Here am I. Verse 12, And he said, Lay not thine hand upon the lad, neither do thou anything unto him, for now I know that thou fear God. Okay? Seeing thou hast withheld thy son, thine only son from me. Ang word na thy only son, yung pinakamamahal niya. Talagang ikamatay niya, hindi niya ibibigay sana. Pero dahil sa Diyos,
sumunod siya. Okay, verse 13, and Abraham lifted up his eyes and looked, and behold, behind him the ram caught in the thicket by his horn. And Abraham went and took the ram and offered him up for a burnt offering instead of his son. Sinunog ito ng buo kasi inaalay pagsasamba sa Diyos. Buo niyang ibinigay. Okay? Verse 14, and Abraham called the name of the place Jehovah Jireh, and he said to the day that amount the Lord shall be seen. Verse 15, and the angel of the Lord called Abraham out of the heaven the second time, and said by himself, have I sworn, said the Lord, for cause thou hast done these things, and thou hast not withheld thy son, thine only son, di mo pinagkait. Okay, sabi ng verse 16, verse 17, this blessing I will bless thee, and a multiplying I will multiply thy seed as the stars of the heaven, and as the sand which was upon the seashore, and the seed shall possess the gate of his enemies. Fathers, mothers, listen to this. Pag kayo ay naging obedient at anumang nangamagitan sa iyo at ng Diyos, ibigay mo sa Diyos ng buong buo, kahit generation mo, ang mga kaaway mo sa negosyo at sa trabaho mo, ibibigay ng Diyos sa lahi mo. Okay? Napakaganda nito. Kung inyo pong aralin ito sa inyong tahanan, mag-review kayo mamaya pagkatapos natin sa inyong bahay, basahin niyo po ito. Sabi ng verse 18, and in thy seed shall all the nation of the earth be blessed, because thou hast obeyed. The word is, thou hast obeyed. Halimbawa mga kapatid, ay napapanahon ito, at dyan sa social media, sobra-sobra na. Kababata pa lang, wala nang takot pumatay. Yung matatanda, di man naglalaro ng Roblox, nambubunot ng baril, nanunutok. Ano ba yan? Sino ba talaga may sala? Okay. Ang mga tao mahilig magturo. Ang turo nila, ang pangatlong kadalari ay nasaan nakaturo? Nasa sarili. Mahilig sila magturo. Pero ang totoo, ang tao ang nagkasala, hindi nag-obey, hindi sumusunod, at hindi sumasamba, at walang takot sa Diyos. Tayo po ay mag-uusap ngayong umaga as a godly father. O, sabihin natin yung single parent ay father pa din yun. Okay? Tayo po ay manalangin na kailang Diyos. Salamat po na ngayong umaga. Sa buhay ni Abraham, titingnan namin ano po ang relasyon ng isang tatay na makadiyos kisa sa mga tatay na walang takot sa Diyos at punong-puno ng schedule ang kalang utak ng negosyo, pagkakakitaan, pagkakapirahan. Pero pagdating sa tahanan, walang pakialam sa kanilang mga anak, na ang bayan namin, Panginoon, nagdurusa dahil sa mga tatay na walang pakialam sa Diyos at hindi naghanap sa Diyos, walang matuwid, wala kahit sa Panginoon. Sa umagang ito, aming pong dalangin na mga tatay na nandito sa loob ng tahanang ito, magmula sa akin hanggang sa kalititang umatin, Panginoon, na makita nila ang duty, ang tungkulin ng isang tatay, ang task na binigay ng Panginoon kay Abraham. Ma-relate namin ito kung gaano siya naghirap, nagtiis, nahirapan, natanggalin sa puso niyang kaisa at kamahal-mahal niyang anak, hiningi ng Diyos upang patayin niya lamang sa kanyang sariling kamay. Pero wala po siyang alinlangan, Panginoon, nang dahil ang kanyang takot sa iyo, alam niya na ikaw ang Diyos at kayo may kontrol ng lahat. Kayo nagbigay sa amin ng lahat. Kaya niyo magbuo uli ng katulad ni Isaac, kahit patayin niya ito sa kanyang sariling kamay bilang tatay. Pero naniniwala si Abraham na sa kami ng Diyos na pagkapangyarihan, kaya niya magtayo muli ng another Isaac. Kaya lang nangako kayo, Panginoon, na kung ano po ang inyong nais at inyong pangako ay hindi niyo po babaliin, bagkos, ibibless niyo ang bawat isang naniniwala na mayroong takot sa inyo, mga kabataan may takot sa inyo, katulad ni Isaac. Salamat, Panginoon, sumagang ito. Kayo po may taas, kayo may turo. Huwag niyong hayaan ang karumihan ng lingkod ninyo, Panginoon, ang ilabas sa pulpito ito, bagkos, ang iyong kabutihan, ang iyong grasya, ang iyong kapangyarihan, ang maiabot at maintindihan ng mga tagapakinig sa pangalan ni Jesus sa kanyang banal na dugo. Amen. Salamat po. Again, ang issue po dito sa text na ito, bakit pastor, paborito mo yan? Sa ulado ko na yan, lagi mo yan dinadala sa pulpit. Sa ngayon mga kapatid, maraming nagsisimba. Ako'y naniwala, hindi lang po sa lugar natin, maraming simbahan sa ibang lugar, ang daming umaattend, pero parang performance na lang at wala nang totoong pagpupuri sa Diyos. Ano naman, pastor, performance na lang. Para sabihin lang na nagsisimba, para sabihin ng kapitbahay natin na tayo ay banal, paglinggo.
Pero deep inside sa buhay natin, wala tayong totoong pagsamba, walang totoong pagsunod, walang totoong paggawa ng task ng Panginoon sa isang tatay at isang nanay na binuo ng Diyos para maging katuwang ng government na kanyang institute o kanyang tinayo, ang gobyernong ito. Pag wala ang tamang pagpalakad ng pamilya, sira ang gobyerno. Tama? Lalo na pa sa panahon natin, ang nasa pamilya, ang nasa loob ng ating mga nakaposisyon o nakaupo, mag-iina, magtatatay, nag-aaraway pa. Pero pag ang taong yan may takot sa Diyos, maka-Diyos na totoo, hindi yung ginagamit lang ang Diyos, ang salita ng Diyos, ginagamit ang word of God dahil sa kanyang pamumulitika, ay hindi po yung valid. Okay? So ngayong umaga, at i-refrain ko na yung gusto kong bigyan ng buhay, kaya lang ako po'y nahirapan, pero kakayanin sa biyaya ng Diyos. Dito po ay napakaraming issue sa paligid natin, ay grabe na po Andyan na yung bansa, sabi sa Sunday School kanina, totoo yun na nag-uumpisa na po, 2 paksyon na ang grupo, hindi na lang United Nation, nag-aaklas na yung mga hindi natatakot sa Diyos. May sariling grupo. May grupo din yung mga bansa na may takot sa Diyos. Mas maganda yun, di ba? Makita ang black and white. Pero hindi pa tayo sure dyan, sapagkat nagsisimula pa lang, at ang bayan natin o ang lupa, nagsisimula pa lang mabulok. At nandito tayo mga asin ng Diyos, tayo yung mga tinawag na asin at ilaw, para liwanagan ang kadiliman nila, para bigyan ng lasa bilang asin ang pamilyang walang lasa sa lugar na pinaparusahan ng Diyos dahil wala silang revival, wala silang takot, at wala silang pakikinig, wala silang pagbubukas ng Biblia na salita ng Diyos. Salamat na mayroon pong kakaunti. Natutuwa po ako kanina na kahit mahirap sa gawain natin bilang ako dapat magsundo, pero nagdouble si doon sapagkat may mga, alam nyo na, technology o kaya siguro may aberya, ay yung mga napag-usapan namin ay medyo, pero nagagawa ng paraan ng Diyos. Okay? Salamat, nandito ang lahat. Now, dito po ay titingnan natin at least three times, 4 na bagay, ang lesson na pinakamahalaga na nakita ko dito. Again, ang isang lugar po, kung kayo talaga naghahanap ng ginto, kahit yan ay nahukaya niya, maghukay kayo ulit, marami pa kayong mahuhukay. Ang ibig sabihin sa bawat kapitulo ng Biblia, lalo't yan paborito mo, pag yan ay hinukay mo ulit, inaral mo ulit, marami ka pang makukuhang mga mahalagang bagay. Kung bakit po lagi ito natin nadadaanan ang buhay ni Abraham. Okay, so dito na po tayo magsimula. Okay. Dito po ay isang lalaki na tinawag ng Diyos, okay, sa kanyang buhay. At ito yung maganda para sa buhay ni Abraham. Ano po? Hindi ako to, hindi kayo. Si Abraham nung tinawag ng Diyos, alam niyo ba itong taong ito, walang pakundangan. Sabi niya, tinawag ko yung Panginoon, sige po. Iniwanan niya ang lugar niya na kung saan maganda ang kanyang hanap buhay. Ayos yung mga kaibigan niya doon. Iniwanan niya ang kanyang homeland, 3 F, ang kanyang family, ang kanyang friends, mga negosyante yon, at ang kanyang future na siya po ay magiging magaling na negosyante doon dahil siya po ay isang mayaman. Nakita na po niyo yung iniwanan ni Abraham nung siya tinawag ng Diyos. Pero sa panahon natin ngayon, napakaraming tinawag ng Diyos, nandoon pa rin sa dati nilang buhay, ayaw umalis. Ano ang pagkakaiba sa pagkatawag sa kanila sa pagkatawag sa inyo? Ang isang bagay doon, the grace of God, na nanatili sa ating buhay at ating naipamumuhay. Okay po ba yun? Kaya kayo mga kabataan, mga estudyante, katulad ni Isaac, na issue din po sa kwentong ito, siya po napansin ko dito sa verse 7, wala siyang yung, may bantay. Ano ba gagawin natin dyan? Layo yan, init-init. Wala siyang ganon. Bagkos, are you listening, young people? Tingnan niyo, sabi ko sa inyo kanina, mapag-observe ang batang ito. Sabi niya pa, andito na yung kahoy. Nagawa ka na ng altar para magsamba tayo sa Diyos, mag-worship. Sunday is worshiping God, hindi para tayo makakuha ng chismes. Nandito tayo para mag-worship, magsamba. Hindi para turuan natin mga anak na magpalisaw-lisaw dyan. Tingnan niyo yung... Okay, baka kung saan mga punta. Anyway, pag-observe itong batang ito. Nakikinig ba kayo, young people? Kung bakit siya ay pinakamagaling at ginamit ng Diyos. Sabi niya, nandiyan na yung
Ano yung altar? Nagawa ka na. Andiyan yung kahoy. Ang ganyan yung kutsilyo. Nasaan po pa? Nasaan po, pastor, ang i-offer? Sabi nung kanyang anak. Alam niyo yung sagot ng tatay? Ang sabi nasa ninyo? Sabi niya, alam mo anak, kilala ko ang Diyos ko eh. Mga tatay, kung kilala niyo ang Diyos na nakikita yun ng mga anak natin at ginagawa nila ang the best na pananampalataya dahil sa nakitang pananampalataya sa kanyang ama. Amen! Sabi niya, ganun po ba yun pa? Oo po anak, sabi niya. Nagsabi ang Diyos, magpuprovide siya. Pero hindi niya sinasabi sa anak niya, anak, ikaw ang hinihingi ng Diyos, papatayin kita mamaya. Another murder! Usong-usong ngayon eh. Nung sa Cavite, saksak. Sa Mindanao, talaga baril eh, no? Tapos ngayon, mahilig tayo magturo. Eh si ano kasi, si Roblox. Sa bahay tuloy, nagdidiskusyon kami. Anong kinalaman nung kasi may anak akong ano eh, naggagawa ng program eh. May programmer akong anak. Anong kinalaman ng programmer doon sa patayang yon? Are you listening? Sabi niya, eh dapat yung gumagawa ng baril, pinatawag din. O, di ba may issue? Eh, mahirap din talaga. Okay, so dito ay at least 4 na bagay ang ating alamin. Makinig kayo maigi. Parents, father, mother, at children. Number 1 sa verse 1. Tingnan natin, okay? Sabi ng verse 1, sa ating verse na binasa, and it came to pass, after these things, yung umuunlad si Abraham, gumaganda ang buhay niya doon sa pagkaibigan niya, may maganda siyang negosyo kasi mahilig po ito sa paghahayupan. May mga kapatid tayong mayroong farm. Diba? Hanggang sa alam niyo ang kwento, diba? Nag-awa yung kanyang tiyuhin at si Lot dahil sa dami ng kanilang blessing. Hindi po yun sinasabi natin kundi blessing yun. Kasi dahil sila po yung mga masunurin sa Diyos, ang kanilang plano hindi para magdegosyo lang, kundi naglalagay sila para yung kanilang mga nasasakupan, yung kanilang mga anak, yung kanilang mga nag-a-attend pag mayroon silang worship, pagpalain ng Diyos, kaya pinagpapala sila lalo. Hindi sila nagtatayo ng kung ano man para sa kanilang pamilya lamang. No! Tinatayo ng magtiyuhin ito si Abraham at saka si Lot para sa kanilang mga tao na nakakakilala lalo sa kanilang Panginoon. Amen! So therefore, ang verse 1 nagsabi, okay, number 1, a godly father faces. Humahanap siya ng napakalalaking testing. Okay, nakaka-relate po kayo. Sa verse 1, makakaharap ang isang tatay na makadiyos ng mga malalaking testing, trial sa buhay. Okay, pakilabas mo doon yung ating outline para mas mabilis na makuha. Picture na lang nila dahil mga camera naman. Okay? Andiyan ba doon? Okay. Since na kasama pa naman ito dito sa ating buwan, doon sa mga single parent, kasama na rin kayo dyan, isa sa pinakamabigat na testing, dyan po sa verse 1, magkakaroon tayo ng kaunting diskusyon dito. Okay? Agad Father, pakita mo na yung point number 1. Nandun pala si engineer nasa labas. So, the point number 1 is, a godly father faces, nahaharap sa malalaking trial and testing. Number 1, okay, verse 1, pakilabas po ang verse 1 para ma-analyze natin. Baka si pastor nagula-hula na naman ito eh. Okay, verse 1, hey, it came to pass all these things that God, ano daw to? Ibig nyo sabihin, ang Panginoon nang titempt sa atin. Pag-aralan nyo kung anong ibig sabihin dyan ng word na yan, okay? Yan po ay, sabi sa Tagalog, sinubok. Okay, hindi yung, ano ba yan? No, wala talagang tumatanggal na yung lingkod. Pag sinubok kasi, sige, atas alam nyo na, okay? So, ang sabi ng Tagalog, sinubok ng Diyos si Abraham. Therefore, kung kayo po ay single parent, kayo ay tatay sa umagang ito, haharap ka ng napakalalaking pagsubok. At dito po, ang ibig sabihin ng test o tempt, okay? Yung word na tempt, kung iyo po itong titingnan, okay? Ang word na tempt is to prove. Okay? To prove or para mapatunayan. Okay? Kung talagang totoong malakas ang kanyang pananampalataya. Ang tanong po sa umagang ito, totoo bang may pananampalataya kay sa Diyos? Ay salamat! So therefore ngayon, tingnan natin
gaano kalaki ang haharapin mong testing para ma-prove ka from this day forward hanggang sa naghihintay tayo sa magbabalik ng Panginoon kung paano ka masusubukan. Okay? Sa amin nung panahon, ako po ay lumaki sa isang palayan. Ang tatay ko po ay maraming kalabaw at ang nanay ko naman ay marami din sing kalabaw. At nakita ko sila kung paano sila mag-train, sumubok, mag-prove ng isang magaling na kalabaw. Umpisa, dahil bata pa yan, hawakan mo na sa likod para hindi siya tatakbo. Tinitrain siya, di ba? Ang tawag dyan sa kamsur ay manso. Okay? Iwan ko dito kung anong tawag. Pag medyo nahawakan mo na sa likod yan, didiinan mo ng konti yan para yung bigat, pressure, para hindi siya tatakbo. Pinuprove mo siya kung talagang magiging maasahan siya. Are you with me? Pinuprove. Okay? At pag nadidiinan mo na siya na hindi siya tumatakbo at gumagalaw, ay, mahangin masyado, Paki. Ano mo na lang yan. Okay? Pag hindi na ito gumagalaw, yung buong katawan mo na ngayon, isasakay mo sa likod niyang ganyan. Pag hindi yan gumalaw, magaling magtrabaho yan. Okay po ba yan? Okay na, nakuha na natin. Now, bakit ko ginawang example ang pagtetest o pagpuprove na ito? Oh, thank you very much. At least nandiyan na po yung ating pag-uusapan. Verse 1. Walang verse yung verse number 2. May kanya-kanyang verse yan eh. Okay? Pag napatunayan na ng isang farmer na okay yung kalabaw niya, sasabihin niya, ito na ang pakainin niyo, ayusin mo ang kanyang pisik para malakas upang magtrabaho na siya ng tama. Sa hayop yon, okay? Iba po ang panawagan ng Diyos sa pagtawag kay Abraham. Nung tinawag si Abraham, hindi niya kilala yung lugar. Pinapunta siya ng Diyos, iniwanan niya ang lahat ng mayroon siya at mahal niya yung kaibigan niya, mahal niya yung negosyo niya, iniwanan niya yon dahil sa tawag ng Diyos. Tama? And then next natin, tingnan natin dito, maliban na siya po ay pinuprove ng Panginoon sa kanyang panawagang ito, ang kanyang misis. Are you listening? May mga future na magiging misis dito at gustong maging misis. Sana naman, kung nakita nyo na ang inyong asawa ay mayroong task para sa Panginoon, wag na wag kayong kukontra. Ay, grabe naman kayo, Pastor. Di ba, pwede kami kumontra? Bakit po? Ay, kung si Sarah, sabi niya, sweetheart naman, ang ganda ng negosyo natin dito, ba't tayo aalis? Sabi ng Diyos, ang Diyos tumawag sa'yo, tatawag din ang Diyos na magiging pampangasawa mo na masunurin din sa Diyos. Amen po ba sa mga partners ngayong umaga? Amen. Okay, so tama po yun. Kapag ka may ginagawa para sa Diyos, nagkakaisa ang puso nila para sa gawain yan. Pangalawa, maliban po na ito po ay iniwanan ni Abraham yon, nung tinawag siya ng Diyos, sumama ang kanyang misis, iniwanan ng kanyang mga pamilya doon, kamag-anak, pinsan, ang kanyang mga friends doon, sa kanyang business, at yung fortune o kaya yung kinabukasan niya doon na magaling siya magtayo ng mga negosyo doon, iniwanan na niya yon for dahil sa kanino? Dahil gusto niya excitement siya, excited siya para pumunta sa ibang lugar. Naalala ko tuloy pag may mga ano sa di ba? Minsan katulad ng verse 1 o verse anong sumunod diyan na nabasa natin si Abraham ay maaga, early. Naalala ko yung biro minsan pagkadating daw ng camp. Maliban na sobrang aga ng mga campers, walang absent. Di ba? Ay naman po yan lang nila ano po. So dito sa ating pangalawa, una na si Abraham ay sinusubok to prove him. Ano bang klaseng pagsunod dyan o pananampalataya sa Diyos yan, napatunayan kagad ng Diyos. Iliwanan niya yung lahat sa kanya, yung kanyang friends, yung kanyang future, yung kanyang family. Sabi ng Panginoon, okay to pero hindi lang dyan nagtatapos. Amen po ba mga tatay? Sa mga nasubukan sa inyo nung pinagdaanan ninyo, marami kayong nasakripisyo. Hindi pa po doon nagtatapos ang panawagan ng Diyos. Okay, marami pang sakripisyo tayong dadaanan at proving. Okay, pangalawa, okay, ang sabi niya sa verse 2, dito na verse na po tayo. Sabi ng verse 2, saan na yung aking chapter 22? Lumilipat. Kaya pala. Okay, verse 2, and he said, take now thy son. Pag yung word na only son, ang ibig sabihin pala ito ng apo itong tinignan, ito yung pinakaingat-ingatan mo sa puso mo, yung mahal na mahal mo, papatay ka dahil lang sa mahal mong ito eh. Yan, nakuha po ba natin? Look at the verse 2. Okay?
Sabi niya doon, thine only son Isaac. Ito yung pinakatatago-tago mo. Uy, huwag kayong makikialam. Durugin mo na ako, bugbugin mo ako, wag lang tong anak ko. Makikipag-anuan ako dito. Tagtara ng siko. Okay, sabi niya dyan, whom thou lovest. Ang word na ginamit dyan ay hindi lang po basta sobrang pagmamahal. Kumbaga, kalimutan mo ng lahat. Huwag mo lang ito sa aking kukunin. Sige, gawin mo na lahat, wag lang to. Okay, parang ganun ang ibig sabihin nito. At sabi niya, at pumunta ka sa lupay ng Muraya. Oh, di ba? Inutusan pa siya, punta ka doon. At ialay mo, yung pong word na ito sa verse 2, ang sabi niya, at sabi niyan, ialay mo sa bilang handog na, look at this. Another crimen. Another kaso na naman. Tatay, papatayin yung sariling anak. Ano ba yun? Homicide? Suicide? Di ba? Ano? Di ba? Families eh. Okay? So, ialay mo bilang handog na sunugin sa itaas, isa sa mga bundok ng aking sasabihin sa iyo. The second, napapansin natin dito sa tatay na ito, or nanay man ito sa ating panahon, is the crime of killing his own son. Isa sa, lagi kong sinasabi ng malaliit pa itong mga anak ko dito, anak, huwag kayong gagawa ng ikakapahamak nyo sa labas. Di ko kayo nakikita sa school. Okay lang na umiyak ako sa harapan nyo. Huwag lang akong iiyak doon sa morgue na wala na akong magagawa. Naintindihan nyo ba ngayon, mga young people? May mga young people ngayon na sila na ang nasusunod at huwag niyo kong pakialaman. Ako na to, sabi nila, di ba? So dito po ay, magkakaroon siya ng krimen, siya mismo ang papatay. Kasi susunugin po ito ng buo. Hindi ka pwede magsunog na ang hayop ay buhay. Kakawag-kawag yan, masisira yung altar at makakalat yung baga. Ang ginagawa po dito sa Old Testament ay, kinikitil mo na ang buhay sa pagpapatulo ng dugo at saka ito inahandog. The same with Christ. Okay? Bago natapos ang kaligtasan mo at kaligtasan ko, pinatay mo na si Christ, tumulong mo ng dugo, for there is no remission of sin, there is no salvation. Grace to the Lord, purihin ng Panginoon. Kaya dito po, okay, beside Abraham is only son si Isaac, okay? Ito po yung ultimo niyang pag-asa na magkaroon sila ng lahi. Alam niyo pang history, di ba? Si Sarah ay walang bahay bata. Kahit iptupik, hindi siya pwedeng manganak sa labas ng kanyang anak. Kasi wala nga siya eh. Imposible talaga siya magkaanak. Pero na lang, nangako ang Diyos. Naniniwala po ba kayo na ang Diyos pag nangako, gagawin niya? Ay, salamat. Kung bakit ako nanatili dito kahit hindi ko kaya, nakakaya ito dahil sa biyaya ng Diyos, nagpapadala siya ng katulad nyo at katulad nyo na katulong sa gawain ng Diyos. Amen po ba? At tayong mga tatay ngayon at nanay, ito po ang task na maintindihan natin sa buhay ni Abraham. Okay? Iniwanan niya ang lahat para sa utos ng Diyos. Hindi siya nalit, napakaaga niya kumilos. Ayon sa verse, tulungan niyo ako, hanapin niyo yung early in the morning. Okay? Verse 3, di ba? Yan niyo po ito. Napakadaming panahon ngayon. As early as 8 months ang kanilang mga anak, ang hawak ng kanilang anak ay tablet. At hindi Bible! Kung bakit ang bayan natin ay nagdurusa, ang daming mga couples, para di maisturbo yung nanay, anak, dito ka na sa tablet ko, laro ka lang dyan, okay lang dyan, kaya ginagawa niya. So dito po, si Abraham at saka si Sarah ay hindi. Sabi dito, ay maaga pa lang, tinuruan na si Isaac nung siya'y bagong baby. Nakanta siguro, ang kanta siguro niya nung katulad ng bata, come and go with me to my father's house. Sino po nga ang kantang ito? Ako na lang. That is 1973. Okay? Medyo bata pa ako niyan. 1973, kanta yung bagong dating yan dito. Nakaplaka po yan na plastic, transparent na plastic, at nilagay mo sa 45 RPM ng pono, tutugtog yan. Come and go with me to my father's house. So, yun po, Baga pa lang, tinuruan na po si Isaac kung paano sumunod
at maniwala, magtiwala ng pananampalatayang tao sa puso kung ano ang sinabi ng Diyos, gagawin niya. Naniniwala po ba kayo, katulad ni Abraham at kanyang family, na nangako ang Diyos, I will never leave thee nor forsake thee sa panahon na kayo ay sinusubok. Naniniwala ba kayo doon? I do believe too. Sapagkat, bakit po? Na-prove ko na ang Panginoon dito. Okay? 20 years na rin po ang inyong lingkod sa lugar. Now, maliban dito, na ang binatilyo, siguro, ano pa lang, adolescent period ni Isaac, ano po, ay wala siyang magiging tagapagmana, walang magiging, ano siya, yung generation, na kung mamamatay si Isaac, isipin yung mga, siguro tumatakbo rin sa isip ng tatay, kung sasaksakin ko tong anak ko, walang magiging chosen nation Israel. Walang maliligtas sa kamalig dahil kung hindi natuloy na mabuhay si Isaac, tama? Siguro hindi tayo magiging Kristiyano. Bakit? Papatayin ni Abraham ang anak niya eh. Ito po yung pangako ng Diyos na ito yung lahi na dito lalabas ang ligtas. Tama? So yun po siguro ang isa sa iniisip ng tatay. Naku po, ano ba ito, Panginoon? Kaya ko ba to? Papatayin ko, mawawalan ako ng lahi, at hindi masusunod ang pangako mo na mula sa seed ay magkakaroon po ng kaligtasan hanggang sa dulo. At dito po natin nakita ang kapangyarihan ng pangako ng Diyos. Hindi siya nagsisinungaling at kung ano sinabi niya, gagawin niya. Kaya dito po ay isa pang titingnan nating anggulo, okay? Naalala ko dito mga kapatid, na ang Diyos ay hindi humingi kay Abraham, okay, ng magaang na pagsubok. Kundi ang hiningi kay Abraham yung pinakamabigat na hindi niya kayang ibigay. Pero ang maganda naman kay Abraham, pag narinig niya ang sabi ng Diyos, bigay ka agad. Sa isip-isip niyo mga kapatid kung kayo yon. Halimbawa lang naman, si David lang nag-iisang anak namin, at tinutusan ako ng Panginoon, Pastor John, dali mo na yung anak mo at ialay mo, tututungin mo yan, sasaksakin mo muna yan bago mo tutungin. Kaya ko ba yon? Hindi. Kaya mga kapatid, kung ano yung pinakamamahal mo at pinakaingat-ingatan mo, na nagiging dahilan para hindi ka sumunod sa Diyos, yun ang hihingiin, yun ang aalisin ng Diyos sa buhay mo para magamit ka niya. Okay? So, dito po ay, sabi dito ni Abraham, okay, na maihan tulad natin, sino po sa inyo nakakalam ng kwento ng prodigal son? Sino po nakakalam ng kwento ng prodigal son, maliban sa akin? Alam niyo po itong alibughang anak? Okay, so yung iba ngumingiti, yung iba ayaw lang tumayo. Nahirapan siguro, mabigat siguro kamay. Anyway, yung alibughang anak mga kapatid, okay, kasi si Abraham dito, okay, habang humingi ang Panginoon kay Abraham, okay, na yung hindi niya kayang gawin, pero alam niyo, nakaya ni Abraham eh. Sinunod niya eh, sabi niya, halika na anak. Hindi niya sinabi sa misis niya na papatayin niya anak niya. Kasi alam niyo na mga kapatid, ang mag-asawa, ang nanay lalo na dahil si Abraham ay anak sa pagiging 88 years old, ano gagawin mo dyan sa anak mo? Saan mo dadalhin yan? Di ba? Uy, magdala kayo ng tubig malakad kayo sa disyerto, mainit yan. Lagyan mo ng sa likod yan. O sino sa inyo nag-aalaga sa inyong mga anak na ganyan? Sobrang pagmamahal eh. Hindi sinabi ni Abraham sa misis niya na ganun ang gagawin niya at plano ng Diyos na ihandog ang kanyang anak. Napapansin niyo po ito mga nanay? Ayun na naman kayo eh. Ako rin ganyan din ako sa mga anak ko eh. Kunting lang pawis, tanggal para hindi magkasakit eh. Siguro ganun yung si Sarah kung nalaman lang niya na ganun ang plano ng Diyos, ay hindi yun papayag. Kung bakit si Abraham lang ang sinabihan ng Diyos, ay kukontra yun mga kapatid. Sasabihin ko sa inyo, kukontra yun. Sasabihin niya siguro, husband naman, 80 years old na ako, ano magbubuntis mo ba ako? Wala na nga akong bahay bata. Yan po ang unang rason. Pero din niyo po napansin dito, na si Abraham sa kanyang pagiging faithful, matapat at obedient sa Diyos, kilala niya ang Diyos niya eh. Ang tanong ko po sa inyo ngayong umaga, kilala niyo ba ang Diyos niyo? Kung bakit si Abraham sumusunod, alam ni Abraham kahit patayin niya ang anak niyang si Isaac, pwede ang Diyos mag-produce ng another Isaac sa isang Sarah na walang bahay bata. Naniniwala ba kayo rito? The power of the powerful God. Okay? So dito natin makita mga kapatid kung bakit ngayong umaga dapat makita natin
Ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo at buhay ko, hindi yung mga nagawa ng Diyos nung nakaraan pa. May gagawin ng Diyos mas mabuti because God is able. Able ba ang Panginoon sa buhay niyo? May pinagdadaanan kayong mahirap, may mga anak kayong mga suwail ngayon, like the prodigal. O, balikan na natin ang prodigal, mga kapatid, okay? Ayaw na yata itong aking outline paggamit sa akin. Lagi tumatakbo. Number 1, alam niyo po itong prodigal na ito, malamang, ang prodigal na ito doon sa New Testament, dinadala ito ng tatay niyang mayaman sa isang Sunday school. Natuto ng Diyos, nakilala ang Diyos. Kaya lang dahil po siya number 1, may mga W tayong titingnan. Siguro mga 5 W. Okay? Tingnan niyo ang unang W doon sa prodigal son. Marami dito tayong mga Sunday schooler mula doon sa bata at natutuwa ako. Nagagamit ng Diyos kabata pa, umaawit sa Diyos. Hindi ba kayo natutuwa niyan? Mamamatay ako na mayroong magpapatuloy ng gawain dito. Kahit umaawit lang sila sa Diyos, makikita ng Diyos ang kapangyarihan niya sa mga batang ito. Tapos kayong tatay at nanay, pabaya kayo sa inyong mga anak. Hinahayaan nyo ang secular education ang magpalaki sa inyong mga anak. Nakakatakot kayo. Okay? So dito po ay nakita natin na ang prodigal na ito, number 1 na W sa kanyang buhay, siya po ay whiner. Ano ba yung whiner? W-H-I-N-E-R. Mahilig umungol. Mahilig umangal. Pa, akin na yung mana ko. Akin naman yan eh. Mamamatay ka. Kisa mamatay ka, di ko yung makuha. Akin na yung mana ko. Narinig po ba niya mga tatay, mga nanay? May mga anak tayo minsan maangal. Ungol ng ungol. At pangalawang W niya, mga kapatid, sabi niya, akin na yan eh. Number 2, W niya. Okay? Yung prodigal na ito, okay, is a wanderer. Gusto ko sa labas. Ayaw ko na sa pamumuno ng Diyos, katulad ng Israel. Ayaw ko na sa bahay na ito, gusto ko na sa labas. Wanderer. Okay, ano pong nakita niya sa labas? Excited siya sa trip. Excited sa recreation. May pera ako, sasakay ako sa Ferris wheel. Tapos na-Ferris ka, siya nahulog yung wheel, gumulong hanggang doon sa dagat, na-Ferris ka. Okay? Wag naman po kayo magagalit sa akin. Okay? Masama ba, pastor, yon? Hindi, masama yon eh. Actually, yung mga anak ko, ignorante. Gusto kong pasakayin si Dana. Kaya, anak, wag. Baka mamaya, magkaroon ka ng trail sa taas, umulan. Ano napunta sa ulan yon? May naihi sa taas, sa baba yung babagsak. Sobrang excitement, sobrang taas yung pag-iikot yan, matatakot ka. Alam niyo kung bakit ka nasasabi? Sa opisina namin, sakay kami dyan sa Laguna noon, di ba mayroon dyan, yung pag inakit ka nung galon, kita mo ang buong Manila. Aba, nung bumaba yun, sabi ko sa inyo, parang naiwan yung kaluluwa namin sa taas. Di ba? Yan po ay, sa Biblia, yan ay si playful kasama ni Christian. Si Christian may kasamang playful. Mahilig sa kanyan, mga entertainment ng mundo. Okay pa ba yan? So, ba't tayo napunta dyan? Si ano kasi po, si prodigal ay nag-wander. Okay? Napunta kung saan-saan. Dahil mayaman siya, mapera siya, he wandered. Ang pangalawang W ng prodigal dito. Naalala ko lang mga kapatid, huwag nyo na ista. Pangatlo niyang W, mga kapatid, okay, ng prodigal na ito, okay? He is a waster. May mga anak ba kayo na araw-araw na lang nahingi ng baon? Di po masama ang humingi. Huwag lang humingi kayo, ma. Pahingi po ng dagdag. Kasi ang inyong anak may dagdag. Sa classroom namin may napupusuan ako, dagdag. Pahingi po, may project si madam. Tapos sabi niya, bili mo ng roast, bibigay mo doon. Dagdag allowance siya. Alam na alam niya yung lingkod niyo eh. Okay, so dito po ay waster. The prodigal wasted his fortune. Na itong mga batang ito na tinuturoan natin sa Sunday school, ako'y natutuwa, ang mga teacher dyan po ay, huwag naman espesyalista, bihasa si Teacher Ruth sa mga ganyang edad. Okay? Kasi nanggaling yan doon sa anak. Tinuturoan nila doon na hindi dapat lagi ang bata nakaganon sa magulang. Alam niyo kung bakit?
Alam niyo mga tatay kung bakit, nanay, kung bakit dapat hindi tinuturuan ng mga anak natin lagi ang tawag dito, nakahimalad sa magulang. Dapat turuan natin mga anak natin habang maliit pa, habang bata pa, maturuan natin sila maganito. Sanihingi. Pananampalataya sa Diyos. Hindi yun sa nanay. Paano kung isang araw nawala ang nanay mo ng maaga? Eto na po, hindi ka makapagtatapos dahil ang asa mo lang, puso mo lang, nanay ko, binibigyan ako, punta ka na lang doon sa gobyerno at ganun ka. Anong tawag doon? Uy, huwag kayong magalit sa akin mga taga-gobyerno. May mga ticket yan, sa Amerika may mga ticket yan, nakapila. Anong kinukuha doon? Ayuda. Tapos nalaman ang magulang mo, Kristyano. Kaya dito mga kapatid ay, ang ganda ng na ito, doon sa prodigal, naihambig natin kay Isaac. Ibang-iba ang ugali ng prodigal eh. Yung kanyang pangatlong, waster, pang-apat, in once, nung siya po ay nalastay na lahat ng kanyang pera at wala na siya matsulingin kasi wala na siyang kaibigan, wala na siyang pera, siya po ay nagkaroon ng once. Naku, magugutom ako, mamamatay ako. Kaya doon siya nagdesisyon. Ano po, naubos ang kanyang manan, he wastes his time, he wastes his talent, and he wastes his treasure. Kaya mga kabataan, kung kayo po pinagsasabihan ng inyong mga magulang, nakikinig ba kayo mga kabataan? Pag sinasabihan kayo at pinagagalit ng inyong magulang nyo, hindi po yan galit sa inyo. Tinutuwid kayo sa mali nyong ginagawa. Kabibigay lang sa inyo ng 50 pesos ng isang araw. Ni piso wala lang natira. Ay, wag na. Ihambing ko na naman yung panahon namin. Pastor, anong taon ka ba pinanganak? 1960 ka pa eh. Ang 25 centavos sa amin nung araw, umaabot ng 2 linggo. Bakit? Hindi namin maibili. Di ba? May nutribang kami nung araw. So, dito po ay, makita natin kaibahan itong prodigal na ito. Dahil sa naging once, lagi siyang kulang, laging wala, kahit siya'y magaling, matalino. Bakit po? Sapagkat mas ginusto niya ang fellowship ng mundo kaysa sa fellowship ng Christian, naging siyang worldly. Ngayon, tingnan niyo kung nasaan ang mga anak nyo. Nasa mundo ba? Hindi ko kayo masisisi. Nangyayari talaga yan. Kasi ang batang yan ay tinuruan natin sa Sunday school, kaya lang naging siyang, ano yun? Ano yun? Pinag-uusapan natin, sino ba yung batang itong waster? Prodigal to eh. Nagpakita siya nung una, maayos siya. Pero sometimes, pag sinabi pong prodigal, ang ibig sabihin, nagiging backslider yan. Hindi po yan, wala nang ibig sabihin yan, kundi lumihis yan, tumalikod yan sa Diyos, kaya ganyan. Pero may pag-asa pa yan. Bakit po? Yung kanyang tatay ay listening. Yung tatay, laging nagpipray. Sana Lord, doon sa kanyang kinilalagyan, dahil wala siya makain. Maisip niya, sa bahay ng kanyang ama, ang daming alipin, kumakain, may damit, may sapatos. Samantalang siya doon mamamatay, sana isang araw, Panginoon, udyukan mo na tumayo, bumalik sa tahanan ng Diyos ang anak kong yan na sutil. Yan po ang ating magagawa, mga kapatid. Wala kayong kapangyarihan para baguhin yan. Because pumunta sila doon sa fellowship ng mundo. Mas gusto nila ngayon doon eh. Ang di nila napapansin, nauubos ang kanilang oras dyan. Nauubos ang kanilang, nawawaste ang kanilang panahon, ang kanilang gagawin dapat sa Panginoon, nauubos. Nasasayang. Kaya dito po ay, let us go to number 2 sa ating punto, mga kapatid. Sa verse 3, balikan natin ang verse 3, sabi doon ng Panginoon, early, tinuruan si Isaac, yung tatay, namamasdan ni Isaac. Very early, pag sinabi ng Diyos, Abraham, mag-worship ka ngayong araw, magtayo ka ng ganito, maaga pa siya sa alas 5. Hindi katulad ng mga kapatid, huwag dito, huwag kayo masama ng loob. Maraming panahon, hindi lang po sa lugar natin, marami ding ibang lugar, nagsasabing sila ay mga makadiyos na tatay, pero pagdating sa utos ng Diyos, ginagawa pa ako, sandali lang. Pero alam naman nilang, seek ye first the kingdom of God, di ba? Seek first the kingdom. Pero sa kana, Panginoon, may ginagawa pa ako eh. Hindi po dito, okay? Marami po sa ibang lugar nagagawa yan. Kaya sabi ng verse 3, yung early na yun na word, ay ginagawa ng Papa, kaya yung bata, nung tinawag sa anak, halika, pupunta tayo sa Mount Moriah, mag-o-offer tayo, ay listo ka agad si Isaac. Ngayon, mga young people, nakikinig ba kayo?
Kayo ba, pagkatulad ni Abraham na tinawag yung anak niya, maaga pa lang, alas 5. Natutulog pa po ako pa. Sandali lang. Ang sarap pang matulog. Gusto ko pang mapanaginip. Naputol yung panaginip. Babalikan pa. Look at this verse 3, mga kapatid. Malaking lesson ito eh. Okay? Early. Saan? Totoo po yan. May panahon na pagdating sa mga activity ng bayan, ng munisipyo, ng mundo, at required ka. Ama, kung alas 7, alas 6, nandoon ka na eh. Pero si Abraham, mga kapatid, iba. Bilang tatay siya, nakikita siya ni Isaac na bilang anak, lumalaki siya, nakikita ang pagkakilala niya sa Diyos. Sabi niya, hindi ko papayagan na si Isaac lumaki, na ganito ang pagkakilala ko sa Diyos ko, na kung anong tawag at anong utos ng Diyos, late ako. Amen po ba, mga men? Thank you, Lord. Okay. Number 2. Dito po ay, sabi ng verse 8. Lipat na tayo ng verse 8. Medyo mabigat na. Okay? Verse 8. Sabi ng verse 8, and Abraham said, my son, verse 8 na po tayo. Okay? God will provide. Nung napansin ng anak niya, ito ang dami dito. At nalalaman ko sa mga teachers ng bawat kinder department o elementary department, high school department, lahat pala ng mga anak na tinuturuan natin, mayroong angking talino. Bantayan niyo po itong word na ito. My son, God will provide. Bakit niya sinagot ng napakalalim na sagot ang tanong ng anak niya? Balik sa verse 7. Look at verse 7, okay? Sabi ng verse 7, okay? And Isaac speak. Nagkaroon siya ng pagkataon, sabi niya, Pa, sandali lang. Nagkaroon sa kay Abraham na kanyang ama, Ama, sandali lang po, Pa. Bakit? Narito ang anak. Sinabi niya, narito ang apoy at ang kahoy, ngunit nasaan ang korderong handog. Mga tatay, makinig kayo. Huwag niyong hintayin, isang araw, tanungin ka. Dati nung nakita kita tayo, bilang Kristiyano, masipag ka, lahat ginagawa mo. Pero pagdating sa decision making, bakit wala kang paninindigan sa Diyos? Layo naman yata, Pastor. Okay? Nag-o-observe si Isaac, mga kapatid eh. Sabi niya, ano ito si tatay? Kompleto yung dala namin. Asan yung isang absent, mga kapatid, sa pagsamba sa Diyos? Sa pagsasamba sa Diyos, pwede tayong magsimba ng nakangiti, nakabihis, may dala tayong magandang Bible. Ano kaya sa tingin nyo ang kulang? What do you think is absent? Maayos ang bihis mo Sunday, maaga ka, nakangiti ka, dala mo yung Bible. Sometimes may kulang ang mga performer. Bakit ko sinabing performer? Sa pinilakang tabing, alam nyo yan kasi sa school discuss yan. Sa bawat entablado ng araw, mayroong maskara na nakasabit dyan, dalawa. Isang naka-pout o nakasimangot at isang naka-smile. Bakit? Sapagat yun ay performance. Nagpe-perform sila sa stage nang wala sa kanilang puso. Napipilitan lang sila doon, kaya naka-smile at saka naka-simangot. Sa pagsasamba sa Diyos, mga kapatid, pwedeng outside appearance nakangiti ka, deep inside sa puso mo, mayroon kang kulang sa Diyos. Ano kaya yon? Hanapin nyo mamaya. Sabi ni David, search me, O God, and know my heart, know my thoughts, and see if there any wicked way in me. Sabi ni David. Pwede tayong every Sunday nandyan. Pwede tayong every Wednesday nandyan. Pero di natin nakikita ang puso ng bawat isa. Only God knows our heart. Mayroon ka pa rin hinanakit. Mayroon ka pa rin, Lord, ba't ganito pa rin ang buhay namin? Hindi mo dapat kuni-question ng Diyos. Si Abraham din niya kuni-question. Sabi niya, Abraham, lumabas ka dyan. Iwanan mo ang friend mo, ang family mo, ang future mo. Wala siyang question. Sumusunod siya. But, napakaraming Kristiyano ngayon, nandyan sa church, pero may question sa kanilang mga puso.
Amen po ba yun? Nilagay ka, sa mga men, pag nag-uusap kami dyan, sabi ng isang kapatid namin, nilagay tayo dito, pastor, para mamunga ka dyan. God plant you there, na ang purpose ng Diyos, para mapakinabangan ng iba ang bunga mo, hindi yung hindi ka nagbubunga. Isang araw na naglalakad ang mga disipulo, nakita na yung sinumpa ng Panginoon na igos ay nadurog at namatay. Ano po ang sagot ng Panginoon doon? Kasi sayang yung lugar. Sayang yung vitamins doon. Sana, iba na lang nilagay doon, nagmunga pa, kisa sa kanya. Ang tagal niya doon sa church, wala siyang naiintindihan, wala siyang natututunan. Sayang yung lugar niya, dapat iba na lang nilagay doon ng Panginoon. Are you with me? Nasasayang niyo lang ang oras. Unawain niyo kung anong purpose niyo, ba't kayo nasa church? Sabi ni Isaac, kabata-bata, papa naman, ano ba naman yung ginagawa mo? May dala kang kahoy, may dala kang apoy, may dala kang kutsilyo. Nasaan naman ang i-offer mo? If something is missing sa buhay mo, sa pagsasama mo sa Diyos, hanapin mo para ang Diyos natutuwa sa ginagawa mo sa iyo every Sunday. Hindi tayo nag-waste ng oras, hindi tayo nagsasayang ng panahon, hindi tayo nagsasayang sa pagpapalaki ng mga bata, kundi yung bata lumalaki, nakilala ang Diyos, kung paano nakilala ni Abraham ang Panginoon niya, na sabi niya doon sa verse 8. Balik na po natin ang verse 8, okay? Kung ba tayo nabalik ng verse 7, sabi ng verse 8, mga kapatid, tingnan niyo kung gaano kakilala ni Abraham ang kanyang Panginoon. Verse 8, sabi niya, and Abraham said, take note mga kapatid, lagyan niyo na sulat ang Bible niyo, wag nung kaawaan yan. Yan ay buhay niyo. Punuin niyo ng guhit kung mag-aari. Sabi ng verse 8. Kaya sinabi ni Abraham, anak ko, look at this. Diyos ang magkakaloob ng korderong handog na susunugin. Saan niya yun natutunan? Okay? Ulit-ulit ito. Saan natutunan ni Abraham yun? Kilala niya ang kanyang Panginoon. Na kahit patayin niya si Isaac sa oras na yon, alam niya sa isip at puso niya, kilala ko ang Diyos ko eh. Hindi niya ako pababayaan, hindi niya ako sasaktan, anak niya ako, sumusunod ako sa Kanya, kung anuman ang mapatunayan ko sa Kanya na sinusunod ko lahat ng utos niya, kahit patayin ko ang sarili kong anak, alam ko, God will provide in exchange of my proven faith. Amen! Na-prove na kaya ng Diyos ang pananampalataya natin? In exchange, doon sa mahal na mahal mo, inalis ng Diyos, pero napatunayan ka niya, na-prove ng Diyos na okay ka. Ito po ang panghuli. Kasi oras na. Ayaw ko nang patagalin ito eh. At least naibigay ko na sa inyo ang sa side ng mga matatay at nanay, mga single parents, mayroon po tayong sacrificial side. May sakripisyo kayo, alam ko eh. Sa mga kapatid natin nandito na malayo ang kanilang mga asawa, napakalaking sakripisyo yan sa kanilang mag-asawa. Ako'y natutuwa, ang ating kapatid, umuwi na, dito na sila nagsimula ulit. Galing sa Panginoon daw yun, sabi nila mismo. So I was blessed. Bakit? Ginagawa at sinusunod nila ang task ng Diyos sa kanilang mga asawa. For the sake na ang kanilang mga anak nakita ang kanilang pag-obey, ang kanilang pag-worship sa Diyos, kilala nila ang Diyos nila na kahit sila'y maghihirap ngayon, alam niya ang Diyos magpo-provide ng kanilang pangangailangan. Yan po nakikilala ninyo ang inyong Panginoon. Ganun din po si Abraham. Kaya dito po ay yung sakripisyo, huwag niyo munang intindihin yan. Okay? Sapagkat doon sa pangalawang ito, that Godly Father, kailangan ninyo ng great truth or faith. That is the second point natin. Kaya dito po natin nakita nga yung verse 7 and verse 8. Okay? Kaya dito po, kailangan natin sa verse 7 and 8, a godly father need God truth and faith. Okay? Kapag hiningi sa iyo ng Diyos ang isang bagay, look at this, pag may hiningi sa iyo ang Diyos sa isang bagay na itanggalin mo, alam mo na yan ay magiging dahilan para magtakip sa iyo ng iyong Panginoon. Kaya pinapaalis niya yan eh. Alisin mo yan. Hindi magiging maganda ang fellowship natin pag nandyan yan. Kaya nung na-prove si Abraham ng ganon, sabi niya, papatayin mo talaga. Sabi ng anghel, wag Abraham, wag! Lumingon ka. Nag-provide talaga ang Diyos. Okay pa ba yun? So dito po ay bilang na tatay at nanay ngayong umaga,
Hingiin man sa iyo ng Panginoon pinakamamahal mo, hingin man ng Diyos sa iyo ngayon ang pinaka-adore ng buhay mo. Talagang hindi mo piling ipagpalit sa iba yan. Pag hiningi ng Diyos yan, ito po ang resulta. Sa konting sakripisyong yan, sa maliit na sakripisyong yan, okay, ay magkakaroon po ng self-sacrifice katulad ng Panginoon Kristo. Nung siya po ay sumunod sa kalooban ng Diyos, nagsakripisyo si Kristo, namatay sa krus, nagdusa doon para sa iyo at para sa akin. And number 3 last, mga kapatid, okay? A godly father is trained for total obedience. Okay, verse 10. Verse 10 natin, tingnan po ang verse 10. Okay, sabi doon. Verse 10, the third point. Okay. Iniulat ni Abraham ang kanyang kamay at hinawakan ang patalim upang, ano daw? You see, mahal na mahal niya ito eh. Hindi niya sinabihan ng misis niya, alam niya ko kontra ang misis niya. Aawayin siya nito, huwag mong gagawin sa anak ko, maghalo ang balat sa tinalupan, sabi ni Sarah. Aagawin niya yon, hindi niya ipapayagan dahil hindi kasi alam niya sasaksakin, papatayin ito dahil offering ito eh. Susunugin pa pagkatapos. Biruin niyo yung gagawin na yon. Pero yung konting sakripisyong ito po ang kapalit ng Panginoon. Verse 10. Sabi niya, okay, inimunot ng kanyang ang hawakan at patalim at patayin ng kanyang anak. Mga kapatid, okay, dito sa pangatlo, okay, si Abraham ay steadfast siya, yumuko siya sa kalooban ng Diyos, sinunod niya ang kalooban ng Diyos, kahit mamatay yan, kahit patayin ko yan, dahil kalooban ng Diyos to. Masarap yung buhay sa, tinatamasa ko dati, pag kunting ano ko lang, malaking pera, pero hindi niya tinignan ito ni Abraham. Yumuko siya, sumunod si Abraham sa kalooban ng Diyos. Hindi yung pera na kanyang hawak ngayon. Kahit yung mga anak niya, alam ko naniwala, si Isaac, sabi niya, padung ka lang sa dati mong trabaho, ang ganda ng sweldo mo ron, laki. Eh siguro magyayabang ako sa kung mga kalaro ko doon, papa ko, ganito ang kinikita. Hindi po niya yun. Isinakripisyo niya yun eh. Amen po ba mga tatay? Isinakripisyo nito lang ni Abraham. Sabi ng verse 10, okay? Straight for the son, talagang totoo, Lord. Kung sakali man, alisin mo na ako dito sa karangyaan ng buhay kong ito. Sige, Panginoon. Kalooban mo ang masunod. Abraham, no. Na-prove ko na. You are proven not guilty, but you are proven obedient. And you are worshiping your Lord. Kilala mo ang Diyos mo. Kaya ngayon, sabi ng pangatlo nating topic, mga kapatid, sa verse 10, pagpapalain ko ang magiging lahi mo. Amen. Tingnan natin mga kapatid. Iniwanan niya lahat, pamilya niya, future niya, friends niya, yung kanyang hometown. Dahil ang responsibilidad niya sa Diyos, ang kanyang ginawa, total obedience dito mga kapatid. Sabi ng Deuteronomy chapter 6 verse 1 to 4, God provide all your need. Pero alam niyo mga kapatid, nagpo-provide yung need natin. Pero alam niyo ba, si Moses kailangan niyang pumunta doon para magganyan, para mawala o magkaroon silang daanan sa dagat, di ba? Bigyan ko kayo mga sampol, okay? Si Abraham, kailangan niya magsakripisyo para mapatunayan ng Diyos ang kanyang pananampalataya. Si Moses, kailangan niya na mahiwa ang dagat para makatawid ang kanyang mga lahi. I-bless sila ng Panginoon, kaya nagkaroon po tayo ng Jewish people ngayon. Si Joshua, kailangan niya magkaroon ng victory, di ba? Nagsakripisyo sa gabi at nag-ikot-ikot sila. Kailangan nila. Pero mga kapatid, God will provide. Pag nakita at na-prove ka ng Panginoon na suko ka talaga sa kalooban niya, ulitin ko, pag napatunayan ng Diyos na ang kalooban mo ay sinusuko mo at nasa ilalim ng kalooban ng Diyos, God will bless your family. Yan po ang katotohanan niya mga kapatid. Okay? Kaya dito po sa verse 10 pababa, okay, kung ating titingnan ulit sa ating text, sabi ng verse 11, 12, huwag niyang papatay na kanyang anak. I know that thou fearest God. Sabi ng verse 12, alam ko na may takot ka sa Diyos, kaya sinusunod mo ang iyong kalooban, ipinailalim mo sa kalooban ng Diyos. And Abraham lifted up his eyes, at nakita niya ang provision ng Diyos, ang pangako ng Diyos. Kapatid, ang tanong ko sa inyo ngayong umaga, bago tayo mag-pray. Naniwala ba kayo sa pangako ng Diyos
na hindi man tayo pababayaan ng Diyos. Yes, may pangangailangan tayo, pero nagpo-provide siya. Amen? Alam niya may pangangailangan ka everyday, marami ka. Mayroon kang loan, kasi kailangan mo yun sa hanap buhay mo eh. But God knows the way to the wilderness. Alam niya eh. Nag-provide siya ng ilaw, nag-provide siya ng bubong. At ngayon, mga kapatid, alam ko, at bago tayo mag-end, okay, dito po sa buhay ni Abraham, okay, kilalan niya Abraham ang kanyang Panginoon, sumunod siya anumang sinabi nito. Kasi alam niya, kahit imposible, magiging posible sa Diyos. Tama? Pangalawa, okay, sigurado ang Diyos, God is certainly aware sa need ng bawat isa. Diba? Naalala niyo si Samson? Hindi naman yun talagang pinanganak na gano'n, kundi kailangan niya ang strength for his God. Tama po? Nawala ba yung lakas niya nung siya po'y pinaglaruan dahil sa kanyang kamangmangan, nakipag-fellowship siya sa kamunduhan. Ginusto niya ang mundo. Nawala yun eh. Nung binigyan siya ng Diyos, sabi niya, Lord, for the last time, babalik ko sa iyo, Panginoon, para maipagiganti ko ang salita mo na hindi ko nagamit ng tama, bibigyan ko ng justice. Ibinalik ng Diyos ang lakas. Yan po ang provision ng Diyos eh. Alam ng Diyos ang kailangan mo, alam ng Diyos ang kahinaan mo. Kilala mo ba ang Diyos mo ngayong umaga? Sa mga hindi pa nakakakilala, mga young people, kung di mo pa kilala ang Panginoon ng iyong mga magulang, kilalanin mo siya ngayon bago tayo lumabas sa pintuang yan, di natin hawak ang buhay. At ang sabi po dito sa ating pinag-uusapan sa Panguli, that God bless yung lahi ni Abraham, mga kapatid. Here's the picture of obedience na hindi pwedeng maiwan na iparal ito doon sa obedience ni Christ. Hari siya ng mga hari, nasa langit siya, bumaba siya sa lupa para sa akin, namatay siya sa krus. Yun po ang parallel dito kay Abraham and Isaac. Ang Diyos po kailangan ng worshiper na totoo ngayon. Hindi yung parang ano lang tayo, simba. Hindi po. Kailangan ng Diyos ng obedient katulad ni Abraham. Yung totoong nagsasamba, hindi yung nagpupunta ka lang sa church para makita ka lang ng pastor, kasi baka iniisip mo, baka bisitahin ka, hindi po ganyan ang purpose ng church. Ang simbahan, tinawag ng Diyos para ipakilala ang Panginoon kung gaano siya kapangyarihan, paano niya kikilala ang pangangailangan mo, paano niya ipinoprovide ang kailangan mo, at paano niya sinusolusyonan ang mga problema mo. Yan ang ating Panginoon. Tayo po ay magsitayo at tayo magtatapos. Okay? Kailangan ng Diyos sa umagang ito ang mga worshiper at not performers. Kung sa tingin natin, mga kapatid, ngayong umaga magmula sa akin hanggang sa inyo, sa family natin, kung napapansin natin na parang Panginoon, parang nagpiperform lang ako tuwing Sunday, parang nagsasalita lang ako sa wall, Lord, kailangan po namin kayo. Baka isang araw ang lugar na ito maging ikabod. The glory of God has departed. Kasi puro lang tayo performance, simba uwi, wala pong kwenta yan. God need a true worshiper like Abraham and Isaac. Sa mga tatay, gusto nyo bang gawin ang task na binibigay kay Abraham sa atin din? Ginaibigan din tayo ng task, turuan mga anak natin. Pagdatapos ng turuan mga anak natin, yung mga nasa labas na. First, na makilala na ang Diyos. Katulad ni Isaac, nandyan na yung lahat eh. Isa na lang kulang. Yung offering ng pag-obey, yung offering ng pag-worship, yun ang kulang, sabi ni Isaac. Ang dami nagsisimba, pero hindi totoong nagsasamba sa Diyos. Nagsisimba lang, hindi nagsasamba. Kaya ang simbahan, ganun lang ang buhay. Ups, up, down, ups, down. Wala, ganun lang. Walang pagbabago. Isang araw, darating ang Panginoon, mananagot tayo. Tayo po yung manalangin, dakilang Diyos, salamat po sa oras, salamat sa napakandaming sign mo, Panginoon, mula sa akin, Panginoon, ako po'y nabibless sa buhay ni Abraham at kanyang anak. Ano, Panginoon, ipamulat niyo sa aming mga buhay, sa aming nabasa at narinig, kung gaano kakahalaga na sundin at hindi ang aming magusto, ang aming masusunod. Habang po nakapikit, nakayuko ang ating, wala pong titingin, sa mensahe po ating pinag-aralan, umaga, ang kailangan ngayon ng Diyos ay ang mga totoong nagsasamba
at hindi yung mga nagpe-perform lamang. Para makita lang na Kristiyano siya, nagsisimba siya, wala naman sa puso niya, pag uwi niya, ganun pa rin siya, hindi naman nagbabago. Ang tawag po doon ay mga performers at hindi worshiper. Ang totoong worshiper, nag-o-observe, Lord, ano po ba ang nakikita ng kapitbahay ko sa amin bilang mananampalataya? Lord, ano po ba nakikita sa akin ng aking kaklasmate bilang mananampalataya? You are a true worshiper. Habang po na kayo ko, nakapikit, wala pong titingin. Kausapin niyo ang Panginoon, Lord, ayaw ko pong maging performer lamang. Gusto ko, Panginoon, katulad ni Isaac at ni Abraham, mga worshiper, hinahanap ang kulang. Yes, pwede kami magkunwari na maayos ang buhay namin, magsisimba kami maghapon, pero sa puso namin ang daming hinanakit, ang daming mga hinahanap, at hindi totoong nakapagsamba. Ang tawag po doon ay mga nagpe-perform lamang at hindi mga worshiper. Gusto niyo pong kausapin ng Panginoon dyan po sa altar, pwede niyo pong kausapin. Hindi po ako nag-i-invite, kundi gusto niyo pong kausapin ng Panginoon na mabago po ang ating ginagawa every Sunday. That's the time kausapin niyo ang Panginoon. Let us pray. Tigilan niyo, salamat po, Panginoon, sa umaga ito. Salamat po sa mensahe niyo po, pabarot sa isang tatay, isang nanay, na dapat makilala ng aming mga anak ang totoong pagsamba, hindi yung pag-perform, pag-a-attend, pag-church, na makita lang kami physically at hindi kami spiritual na nagsasamba, O Diyos. Patawarin niyo po kami sa aming mga kahinaan, pagkukulang. Kung mayroon pa man po, Panginoon, sa aming mga anak dito, mga young people namin, hindi pa po nakakilala sa iyo, Panginoon, kahabagan niyo po sila ng kaligtasan, Lord. Convict niyo po mga puso nila na parang wala sila magagawa, na kung sakaling dumating ka, maiiwan sila, Lord. Kahabag-habag po ang kanilang kalagayan. Bigyan niyo po silang pagkakataon na tanggapin ka, kilalanin ka bilang Panginoon, na nakakaalam ng aming kailangan, nakakaalam ng aming mga kahinaan, nakakaalam ng aming mga needs, at nakakaalam ng solusyon ng aming mga problema. Makilala nila ang Diyos na nagliligtas, na namatay sa krus para sa aming kabayaran ng kasalanan. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito sa mensahe mo. Salamat, O Diyos. Thank you so much. Lord, magligtas ka pa po ng maraming soul winners sa lugar na ito. Ang mga members, Panginoon, na maging mga faithful, maging mga soul winners, na sila'y mauhaw sa mga kaluluwang napapahamak, kahabagan nila tulungan na makakilala sa iyo, at maging mga givers, Panginoon. Salamat po sa umagang ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Kapangyarihan sa lahat, kami po, Panginoon, ay sa muli humingi, Panginoon, ng kapatawaran sa aming pong mga nagawang kasalanan. At Lord,